Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Sister Annalyn Aswere Oli, and with her output brings them to Mr. Joseph Amisola Agnad for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via track line where we were originally and still are being heard. Before we start our Bible sharing for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat minamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro
kalinga. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Isang mapagpalang Tuesday evening sa ating lahat na natipon-tipon dito sa ating WhatsApp call or WhatsApp Messenger, maging sa mga subscribers or nakikinig, nanonood sa atin via YouTube, CDCM Reunited, The Enlightened Ones. Muli, nandito na naman tayo sa ating devotion via Bible study. So we will do this activity, our devotion, sa pamamagitan ng pagme-memorize ng muli pang isa pang Bible verse para maging kalakasan natin, magsilbing paalala sa tuwing tayo'y nakararanas ng problema or ng pagsubok sa ating buhay, or maging kung wala tayong maisipang pang-devotion or our personal devotion. So atin ang sisimulan through opening song by Sister Arza. At susundan yan ng aking opening prayer. Light of the world, you step down into darkness. Opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a light, stand with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's pray.
Dear Father in heaven, we thank you for this opportunity that you have given to us. We thank you for the Bible verses that we're using to strengthen us, to lead us, to be strengthened with your spirit. Help us to memorize them and put them in our minds, to put an interpretation into it. Let your Holy Spirit be unto us. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, shoutout muli sa ating mga YouTube sa ating mga YouTube viewers or YouTube listeners. So, sana up to this point, nandito kayo para marinig natin ang verse natin for this time and for this hour para muling may memorize natin at muli tayong mabigyan ng kalakasan or pampalakas ng loob or ma-encourage tayo ng salita ng Diyos na ito. So atin ang tatawagin si Brother Joseph Agned for that verse. Isang mapagpalang gabi mga kapatid kay Kristo. Pasalamat po tayo sa Diyos na buhay pagkat binigyan na naman tayo muli ng isang pagkakataon upang tayo ay magme-memorize ng kanyang salita sa gabing ito. At bago po yan, hayaan po natin na dumaloy muna ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Manalangin po tayo, Panginoon, ayan mo nawa ng iyong mga salita ay naming imemorya ay hindi lang sa isip namin na mananatili, kundi tatagos po sa aming mga puso at amin ito magagamit sa araw-araw namin pamumuhay na maging paalala sa lahat ng bagay namin mararanasan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, ikaw ang maidakila at hayaan mo ng bawat isa sa amin, aming mga kaisipan ay maging malaya na mag-memorize nito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabing ito ay ang yung memory verse po ng CDCM United, ang Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ang sabi po doon, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Now springs up, do not perceive it. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Yung Tagalog version ay yan, naikon naman sa ating mga group chat. Yan. So pwede po nating i-memorize yan kung yung Tagalog po ang naikon natin. Ulitin po natin ha. Ang 18, sabi doon, forget the former things, do not dwell in the past. Ang 18 is forget the former things, do not dwell in the past. Ang 19, see, I am doing a new things. Now springs up. Do not perceive it. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So, let me first give my reflection on this bago po tawagin kung sino po yung may nais na mag-memorize. Then, magbigay rin ng kanyang insight patungkol po dito. Ang liwanag po na sabi dito ay, ang sabi ng ating Panginoon, forget the former things. Marami sa ating buhay, naaalala natin pa yung mga nangyayari sa atin. Na yun kung minsan ang nagbibigay takot sa ating buhay. Forget the former things, do not dwell in the past. Okay? So dito,
Maliwanag naman na sabi ng Panginoon that do not dwell in the past. Ang liwanag na ipinapaalala po sa atin ni Kristo na dapat tayong mga anak niya ay hindi dapat na nagdudwell sa nakaraan o hindi tayo nananatili kung ano yung mga nakaraan natin. Mas lalo yung mga nakaraan na pangit or nagkakaroon ng takot sa ating buhay. No? Yung nagiging takot natin na hindi dapat na ating naranasan. No? So, ang liwanag naman doon. So, naalala ko yung speaking ni Sister Mary Rose nung nakaraan about yung pagkatakot. No? Team Talk Devotion yata yun. Ayan. So, yun. No? Kung minsan, dahil sa nakaraan, yun ang binabalik-balikan natin, natakot tayo. And yet, because of that afraid, because of that past, nalilimutan natin na pinagkakatiwala ang Diyos, sa Diyos ang lahat. Meron sa atin yung, natutrauma po tayo, hindi po nawawala ito. But, we need to entrust all unto Him. No? Para magkaroon po tayo ng payapa sa ating sarili. Kung pagpatuloy natin sa 19, ang sabi niya, see, I am doing a new things. Okay? Now, sinagot ng Panginoon doon sa first phrase ng 19. See, I am doing a new things. Nakikita mo naman na yung mga panalangin mo noon, sinasagot ko. Yung mga panalangin mo na, yung mga naramdaman mong mga pagsubok, nakakayanan mo dahil I am with you. Okay? See, I am doing a new things. Now springs up. Do not perceive it. I am making a way in the desert and a streams in the wasteland. Yung mga blessing ng Panginoon ay patuloy na binibigay niya sa atin. Ang kanyang pagpapala at pagpapatapang sa atin ay patuloy niya na ibinibigay sa atin. Why we should na mag-stay sa past na yan? Why we should to stay in that past that we have? No? Kung sa nagpray ka na at naramdaman mo naman yung pagpapala ng Panginoon, naramdaman po natin naman yung kanyang pagbibigay proteksyon, pagbibigay ng kaginhawaan, pagbibigay niyang kapayapaan sa atin. Bakit po tayo mayroon pa rin yung takot na nararamdaman natin? Ang isa po dito, kakulangan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. So, nawa ang pananampalataya natin ay maging mas lalong tapat tayo sa ating Panginoon. Patingit na lang po. Hindi po nakamute. Patikan na lang. Ayan, medyo distract ko. Sorry po. Ayun, So, ayan, salamat. Ayan, we should go forth, yung pagtitiwala natin sana sa Kanya. Sabi nga doon, trust in the Lord with all your heart. Trust. Okay? Dapat magtiwala lang tayo. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Naranasan na natin yung Kanyang pagpapala. Dapat patuloy pa rin tayong magtiwala sa Kanya. Kahit may ibang mga pagsubok nating naranasan, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. No? Naranasan na natin yung Kanyang pagpapala eh. Yung binibigay niya na kapayapaan. Naranasan na natin. Kaya dapat magpatuloy tayo dyan.
na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat-lahat. So, yun po ang aking may share sa gabing ito. Nawa, makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, ito yung verse ng CDCM Reunited. Why? The CDCM, the former, no, yung CDCM dati, kaya nga nadagdagan ng Reunited because this is now, no? Kinalimutan natin yung mga pangyayari noon at nandito tayo sa kasalukuyan. And we are believing that whatever challenge na ibibigay ng kalaban sa atin, we can do to na makaya natin na paglabanan ang lahat dahil sa pagkakaisa at pananampalataya. Na walang katakot-takot tayo na magpahayag pa rin ng salita ng Panginoon. Nakita natin yung blessing ni Lord sa grupong ito nung mga nakaraan. Kala natin, wala na. Hindi na makakabalik. But because of the grace of the Lord, because of many prayers, we are here again. Na ibaon uli natin 2021, nakabalik tayo. At nakapagpapatuloy tayo ngayon na nakapagpapahayag ng kanyang mga salita. At nawa, ito yung ipagpatuloy natin na ilagay sa ating isipan that God is making a way in the desert sa gitna ng mga pagsubok, trials. Ang blessing ni Lord ay nandito. Kaya huwag tayong sumuko. Oo, marami pong nangyayari na nadidismaya po tayo. But instead of it, we should go on and pray and pray and pray. Mag-encourage tayong lahat, magpaka-encourage tayong lahat. Pagpalakasan po tayo sa salita ng ating Panginoon. Praise God. So, sa oras po na ito, atin na pong hinihiling, no? Kung sino po ang naka-memorize po ng ating memory verse ngayong gabing ito, you can unmute your mic and tell it sa gabing ito yung memory verse na yan, no? At pakibigay na rin yung kaisipan mo about dito sa ating napag-usapan ngayong gabing ito. Anyone? Sino po? Meron po ba? Okay, I think medyo nahabaan kayo or ano? Sige na. So, kahit ganon, memorize pa rin natin to, no? Darating yung panahon ipapa-memorize po rin natin ito sa ating lahat. Kasi dapat memorize natin to kasi ito yung keywords or pinanghahawakan ng CDCM Reunited. At syempre, i-apply natin sa grupo. Nawa may apply rin natin sa ating sarili. So, ayan. So, kung wala po, dyan na po nagtatapos ang aking sharing. Nawa ay lahat tayo may natutunan sa gabing ito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Tunay nga na ikaw ay dakila at patuloy na gumagalaw sa aming mga buhay. Maraming salamat. At patuloy mo aming tulungan sa lahat ng mga pagsubok namin pinagdadaanan at makayanan namin lahat ito at amin itong mapagtagumpayan. Maraming salamat kung patuloy na gumawa ng daan sa gitna ng mga trials sa aming mga buhay upang ito'y aming paglabanan, Panginoon, at aming maramdaman ang kapayapaan sa aming mga puso't isipan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat. Binabalik po natin sa ating presider. Maraming salamat, Brother Joseph, and thank God for His word. God for another strengthening word from Him. So, yun nga, tama nga yung sabi na do not dwell on the past, forget the former things.
marami nga tayong nakaraan sa ating mga buhay na binabalikan natin siya hindi dahil sa sakit niya, hindi dahil ganun pa rin yung pangyaring yun, kundi binabalikan natin siya in a positive way. Oo, pwede natin siyang balikan in a positive way. Pero huwag nating balikan kalakip ang parehong takot. Please mute po. Kalakip ang takot na kung paano naramdaman natin nung unang naranasan natin ito. Dahil alam naman natin na kaya pumapayag ang Panginoon sa mga pangyayaring ito dahil kaakibat niyan ay lesson na ating matututunan sa ating buhay. So, I am making a new way in the wilderness and it springs up. Yun nga, hindi ba natin nararamdaman yun? Yung kaakibat nun, napapatatag tayo. Yung kaakibat nun, napapalakas tayo. Nagiging iba na yung katauhan natin nung nangyari yun, nagbago na tayo. Pero sa pagbabago ng Panginoon, sa paglilid ng Panginoon sa atin para magbago, hindi yung kung paano natin gusto magbago. Yun nga, dahil sa mga nakaraan na kinatakutan natin, dahil sa mga nakaraan na kinalugmukan natin, nakita natin lumakas tayo, bless tayo ng Panginoon, at lalo tayong lumakas at napalakas pa natin lalo yung ating mga kasamahan, yung mga nakakasalamuhan natin sa ating buhay. So yun ang pag-spring up ng nagagawa ng Panginoon sa atin. Doon natin nakikita, doon natin nararamdaman na God is truly a good God. He blesses us in all ways and means that He wants to bless us. Dahil sa mga nakaraan na yan, tayo'y natuto at wala tayong magawa kundi palakasin ang ating mga sarili. So, as a group, as a nation, as a citizen ng buong mundo, muli tayong magsama-sama or patuloy tayong hinahayaan ng verse na yan na muling magsama, muling magkaisa. Okay. So, I think that's it for now. At patuloy tayong makinig or patuloy nating basahin ang kanyang salita, ang Word of God para sa atin, para mapanatili tayo in God's presence. In our personal devotions, patuloy din nating basahin itong key verse na ito na binigay sa atin ng ating speaker for this hour para through the Holy Spirit patuloy tayong mapalakas at patuloy na maipaunawa sa atin individually, personally, kung ano ang ibig sabihin ng verse na ito sa ating buhay mismo. So sa ating pagsasara, atin nang tinatawagan si Brother June at para sa paglilid niya sa atin ng closing song to be followed by paglilid ng ating speaker sa atin into closing prayer. Good night everyone. God bless. This is Dremeline, your presider. Pusong dalisay ang aking nais,
Diyos para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, pagkat ikaw pa rin ang nandyan na gumagabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat pagkat ikaw ay hindi napapabaya, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat naming mga naranasan sa aming mga buhay, ikaw pa rin ang nandyan at patuloy na nagpapaalala sa amin that we have your way for us. Lord, in times that we have trials, salamat sa patuloy na pagpaparamdam mo ng iyong pag-ibig na kami ay iyong mga anak at patuloy lang na iyong ginagabayan. Kaya hayaan mo sa oras na ito na gumalaw ka sa amin at mag-work out ka sa mga buhay-buhay namin. Maraming salamat. Purihin ka, idakila ka, Panginoon. At lahat ng papuri pagsamba, aming idinudulog sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Amen. That ends our Bible sharing. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CDCM Reunited Reunited Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Thank you for viewing.
Please subscribe and see you again next activity. God bless.